Okay, pinabati ko po bawat isa ng isang napakagandang umaga. Kayo din sa ating mga walang sawang sumusubaybay sa ating FB Live po. Magandang umaga po lahat sa inyo. Lalo-lalo po sa ating Panginoon. Good morning po. Morning! 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 No other gods. If you are going to read the Exodus or the Deuteronomy in the Bible, makikita po natin doon ang 10 utos ng Diyos. Or what we call in English, 10 Commandments of God. Sa 10 utos po mga ito, these were divided into 2 parts po. Kung saan mababasa natin sa una hanggang sa ika-4, they are the commandments that pertain to our relationship with God. And yung pong 5 hanggang 10, they are those that pertain to our relationship with our fellow men. So, ganun po yung mga utos ng Diyos. Yung unang 4, yun ay utos sa ating, kung ano yung ating dapat pakikitungo sa Kanya. At yung 5 hanggang 10, yun ay they pertain to our relationship sa ating mga kapwa-tao. So, during the time of our Lord Jesus Christ, isa pong Pariseo or what we call the expert of the law asked Jesus Christ. And the question was like this: which is the greatest commandment of the law? Pinatanong ng isang Pariseo kay Kristo na sinasabi niya, tinanong niya si Kristo kung ano ang pinakadakila sa lahat ng utos. So ganito po ang sinagot ng ating Panginoon na mababasa po natin sa Matthew 22:37-39. Ang sabi po, Jesus replied, "Love the Lord your God." Ito daw yung pinakadakilang utos. Ito yung sagot niya sa Pariseo sa kanyang katanungan na kung ano ang pinakadakilang utos. So sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. At sinabi niya sa Tagalog, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakadakila sa lahat ng mga utos. So obviously po, our Lord Jesus Christ here was referring to the first of the 10 commandments po. Na para sa Kanya, this is the greatest commandment. Ito po yung first commandment. So dito po, yun ay ang ating pakikitungo sa Diyos. Yun ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya, kung paano natin siya ituring, kung paano natin siya itaas, kung paano natin siya mahalin ng higit sa lahat ng mga tao o lahat ng mga bagay. Para sa Diyos at para sa ating Panginoon si Kristo, wala nang mas higit pa sa utos na ito. At idinagdag pa niya, the second is like this. Hindi ko na po sinulat, ang sabi niya, love your neighbor as yourself. Dito po makikita natin yung una ko sinabi sa kanina na yung 10 commandments, hinati po sa dalawa, 1 to 4 at saka 5 to 10. So dito po, napaka-obvious na sinabi ni Kristo na ang unang pinakamahalaga ay ang mahalin natin ng Diyos at ang pangalawa ay ang mahalin natin ang ating kapwa-tao. So, parang sinamarize na lamang po ng ating Panginoon sa Kristo yung 10 commandments dito. So the title of our message for today is No Other God. So dito po, kinuha natin ito sa Deuteronomy 5:6-7. At ito po ang sinasabi sa first commandment of God. I am the Lord your God,
who brought you out of Egypt, out of the land of slavery, you shall have no gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ibang mga Diyos sa harapan ko. As I've said, this is the first commandment of God. And it's very crucial for us Christians because the first commandment teaches who God is, what God has done, and how we must respond. Kung titignan po natin yung binasa natin kanina, ito po ang nilalaman. Kung sino ang ating Diyos, kung ano ang kanyang ginawa, at kung paano tayo tutugon. Nakita nyo, isang verse lang, pero nakapaloob po dito ang tatlo nito. Kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at kung paano tayo tutugon. Basahin po natin muli. Sabi dito, I am the Lord your God. Dito pa lang po, nagpapakilala na siya ang Diyos na ating Panginoon. Iisang Diyos na buhay, iisang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, lumikha ng lahat ng ating nakikita at hindi nakikita, lumikha ng buwan, ng araw, ng mga planeta, lumikha ng lahat ng mga bituin sa langit, lumikha ng mga halaman, lumikha ng mga hayop. Ibig sabihin, siya ang may likha ng lahat ng mga bagay. Dito pa lang, nakita natin, sinabi ko nga, nagpapakilala ng Diyos sa kanyang unang utos. Ang Panginoon, ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto. Yun ang kanyang panimulang salita. At sinabi dito sa Tagalog, mula sa bakay ng pagkaalipin, sabi niya dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So dito po, lahat tayo ay naging alipin ko. Di lang naman yung mga Egyptian. So naging alipin ng maraming bagay, minsan naging alipin ng bisyo, naging alipin ng pera, naging alipin ng ating mga trabaho, naging alipin ng ating asawa, ng ating mga magulang, o naging alipin ng mga kapwa-tao. At naging alipin din ng ating mga sarili. Kasi kuminsan po, na dapat sana tayo ang mag-control sa ating sarili. Kuminsan, ang sarili natin ang pumokontrol sa atin. Mamaya, ipapaliwanag ko. Like the 400,000 Israelites, sila po yung mga naging alipin ng Pharaoh ng 413 years sa Egypt. Just imagine mo, 413 years in bondage. Imagine ko rin yun. Namatay na yung kanilang mga ninuno, yung kanilang mga lola, ganun pa rin, alipin pa rin. So dito po, after 413 years, ginamit po ng ating Panginoon si Moses. Alam na natin yung kwento na siya ang ginamit ng Diyos para po alisin sa pagkakaalipin ng kanyang mga anak sa kamay ni Pharaoh. Same is true to us. When we were once in our lives in bondage, tayo'y naging alipin din. Diba? Sabi ko kanina, napakaraming pwedeng umalipin po sa atin. But when we were called by God and received Him in our lives, like the Israelites, like the 400,000 Israelites who were in bondage in Egypt, we were released and have been delivered from this bondage. Katulad din natin sila. Di lang tayo marami. Pero nung tayo po ay kinatagpo ng Diyos, nung tayo ay tinawag niya, at tayo po ay nagpaulak sa kanyang panyaya, at siya'y ating tinanggap bilang ating sariling Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo rin po, gaya ng mga 400,000 Israelites, tayo ay pinalaya din. Nakalaya din sa maraming umaalipin sa atin. Sabi nga sa Galatians 5:1, for freedom, Christ
has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Sabi po sa Tagalog, sabi ni Pablo, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, malaya ka na. Yes, sa pamamagitan ng Kristong iyong tinanggap. Ngayon ay malaya ka na. Tulad ng 400,000 Israelites na inalis sa kamay ni Pharaoh na noon, alam niyo po ba ang kanilang mga dinanas na sakit? Alipin. Hindi pinagtatrabaho araw-araw, pinagawa yung templo, mabibigat ng mga hollow blocks, mabibigat ng mga bato, simento, walang sweldo. Sinisipa, pinapatay kapag nagkakamali o tumitigil sa trabaho. Ganun po yung mga Israelites noon at sila'y pinalaya ng ating Diyos. At tayo rin po, sabi ko nga, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Sayo rin, sabi nga dito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo. Stand firm. Kasi in wilderness, kung saan after na pinalaya sila ng Panginoon sa kamay ni Pharaoh, ang dami pong mga struggles na pinagdaanan ng mga Israelita. Hindi naman yung after sila pinalaya ay nandun agad sila sa promised land. Nandun agad sila sa Canaan. Kanaan. Hindi gano'n. Ang dami nilang pinagdaanan. So, ang iba sa kanila, nakatagal sa hirap. Ang iba hindi po nakatagal. Puro murmuring, puro pagrereklamo ang narinig ng Diyos sa kanila. Kaya na nagalit ang Diyos sa kanila. Kaya naman tayo po, na pinalaya din sa ating panahon, ang sinabi ni Pablo, kaya magpakatatag kayo. Kasi, nasabi nga ni Kristo, in this world, you will have tribulation po. Hindi naman kung mo ikaw ay alam ng Diyos, kung mo ay ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang iyong Lord and Savior, ay magiging smooth ang buhay. Hindi po, nakatira pa rin tayo sa mundo na punong-puno ng mga gulo, punong-puno ng pasakit. Kaya nga sabi ni Pablo dito, kung kayo kumaya sa mga Israelito doon, na hindi sila nakatagal after nila makita yung milagro, malaking milagro ng Diyos, na hinati pa yung dagat just to show how much He loved His children. And after that big miracle in their lives, sa kakunting problema, nananumlay, nagreklamo, na parang walang nakitang malaking pagpapala na binigay sa kanila ang Diyos sa nakaraan. Wala lang makain, wala lang mainom, agad-agad, sana hindi mo na kami inalis sa Ehipto. Pero po ba tayo ngayon? Tayo na in our time, na pinalaya din tayo ng Panginoon, kapag ba nakakaramdam tayo ng sakit sa buhay, ganun din bang sinasabi natin? Sana hindi na ako na-born again. Sana hindi mo na ako tinawag. Sana hindi mo na lang ako pinuha sa Ehipto. Diba? Merong pagkakahalip tulad tayo doon sa mga pinalaya noon. Sabi nga dito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakot na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Meron po kasi, diba, pinalaya na nga, gusto ko bumalik sa kulungan. Parang mas masarap kung nakakulong ako eh. Parang mas masarap na hindi ako born again. Parang mas masarap na hindi ako anak ng Diyos eh. Doon po ang napakalaking pagkakamali ng mga taong nandun, sabi nga sa Kapampangan, at yun naging dase. May tayo pagin, napahan blande, walante. Kaya nga ba, sabi dito, huwag tayong pasakot muli sa pamatok ng pagkaalipin. This is what God has done. For freedom, you set us free.
free. And yes, we were free indeed. He rewrote our name and unshackled our shame. He opened our eyes to see we are free. And we are free. The Lord God added, "You shall have no gods before me." Ating binabasa kanina. Dinagdag po niya yun. Yung sa sinabi niyang, yung unang commandment is to love your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. This is the first commandment. At idinagdag pa niya, you shall have no gods before me. Anong ibig sabihin sa Tagalog yun? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko, and this is how we respond. Remember what I told you, the first commandment teaches who God is, what God has done. Tatalakay na natin yung dalawa, kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang ginawa. Of course, pinalaya tayo, di ba? And the third one, how we must respond. Paano ba tayong tutugon? Dito po, sa susunod na mga talata, makikita natin in Deuteronomy 5:8, pagkatapos ng sinabi yung first commandment, idinugtog po ng Panginoon ang Deuteronomy 5:8 na sinasabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, na kawangis ng anumang nasa itaas ng langit, o nasa ibaba, sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sabi sa Tagalog, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. Ang sabi sinasabi dito, huwag kang gagawa ng anumang inukit o mga larawang inanyuan para anumang kawangis ng anumang mga bagay nasa ibaba man o nasa itaas. Sabi dito sa verse 9, you shall not bow down to them. Huwag mo silang yuyukuran or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and the fourth generation of those who hate me. Sabi sa Tagalog, huwag mo daw silang yuyukuran. Huwag mo daw silang paglilingkuran. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay Diyos na mapagbubuhay, na aking dinadalaw ang kasama ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa ikatlo o sa ikaapat na sa lahi ng mga napupunod sa akin. So, napakabigat po para sa Diyos yung tayo ay gumawa ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Napakabigat sa Kanyang damdamin yun dahil sinabi niya, He is a jealous God. Ayaw niya may kahati sa iyong puso. Ayaw niya na mayroon kang habang nag-pray, mayroon kang tinitingnan. Kasi God is Spirit, and all His worshipers worship God in spirit and in truth. Kapag ba nananalangin ka, katulad ng utos ng Biblia na kapag ikaw nanalangin sa Espiritu ka pumuusap, ano ba ang iyong gagawin? Di ba nakapipil? Kasi when you open your eyes while you pray, wala makikita. Kapag ginawa mo yun, hindi sa Diyos ang focus. Kasi ang dami mo nakikita eh. Baka yung pagsamba ay mag-focus sa electric fan, sa aircon, sa TV, sa radio. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng may kahati. Kaya when you pray, pray in the Spirit. Nakapikit po. Tanging ang Diyos ang siyang kinakausap. Maliwanag pong nakasaad dito sa ating binasa na siya ang ating Panginoong Diyos, ang tanging may kapangyarihan para tayo ay palayanin sa anumang umaalipin sa atin. He alone cared enough for us to choose us to be His own, and He alone delivered and protected us for all this. He declares that He alone deserves to be worshipped and reverence.
No idol made of wood or stone is God. Idols are deaf, dumb, blind, and powerless. Walang kapangyarihan, hindi sila makarinig, hindi sila makapagsalita. Yun po yung mga inukit, yung mga larawan. Kaya useless po sila kapag tayo nanalangin. At yun po ang tinatawag na idolatry po sa Bible. But idolatry is not all about images. Kung tayong titigil doon, we have to dig deeper on this. Ang kapag sinabing huwag kang gagawa ng anumang imahe, hindi po ibig sabihin yung mga ribulto lamang o mga larawan lamang. Yun ay grade 1 lang po. We worship God every Sunday, for example. And how about Monday to Saturday? Sino ang mga sinasamba mo? Yung ibang mga Diyos, yung mga ibang idols. So it means to say, when we worship God on Sunday, Monday and Sabado, marami kang ibang sinasamba. And that is idolatry. That is abomination in the eyes of God, yung magkaroon ka ng Diyos maliban sa Kanya. Papaliwanag ko po. Sino ba ang ating mga ibang sinasamba sa buhay? Kuminsan nga, hindi pa nag-umpisa yung Monday. Sabi ko kanina, Sunday, you worship God. Monday to Saturday, you worship someone else. Pero kuminsan, hindi pa dumarating yung Monday. Katatapos pa lang magsimba, katatapos pa lang ng ating Sunday worship pag-uwi, may natupag kami. Hindi pa man tinapos yung linggo para sa Panginoon. Hindi pa man dumarating yung Monday. Nag-uumpisa ka na, and sad truth is after here, you start worshiping your other gods paglabas mo pa lang dito. And kailangan po hindi. The spirit of worship kailangan manatili sa puso ng isang tao, lalo na sa mga anak ng Diyos. All the various forms of modern idolatry have one thing at their core: self. Most of the world no longer explicitly bows down to idols and images. Instead, we worship at the altar of God of self. The God of self. Tayo po yun. Tayo yung nagiging ribulto. Tayo yung nagiging mga imahen. Kumisan po, sinasabi natin, tinutuyan natin ng iba, hoy, may mga ribulto sila sa bahay. Hoy, may mga larawan po sila ng kung ano-ano. Pero, unknowingly, hindi mo alam, may nakatago ka ng ribulto hindi sa bahay mo. Saan? Sa puso. Diba? Pareho lang tayo. So, idolatry extends beyond the worship of idols. Sabi rito. Idolatry extends beyond the worship of idols and images and false gods. Our modern idols are many and varied. Even for those who do not bow physically before a statue. Diba? Ito yung sabi ko nila. Hindi ibig sabihin wala ka ng ribulto sa bahay ay graduate ka na rin. Baka may mga ribulto pa sa ribulto. Sabi pa rito, idolatry is a matter of the heart. Pride, self-centeredness, greedy, gluttony, a love for possessions, and ultimately rebellion against God. Sabi nga kanina, hindi ibig sabihin wala ka ng ribultong itinatago, pero baka may ribulto kang ikaw lang ang nakakakita. Ikaw lang ang nakakaramdam. May mga ribulto rin tayong inaalagaan, wala sa ating mga tahanan, pero nakaukit sila sa ating mga puso. In Luke 6:45, sabi dito, the good person out of the good treasure of his heart produces good. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga daw ng kabutihan. And the evil person out of his evil treasure produces evil. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. So, nagmamanifest po ito. Ang sabi nga dito, for out of the abundance of the heart,
mouth speaks. Kahit anong tago mo, actually, yung mabuti, hindi naman tinatago eh. Lumalabas kusa. Meron ka nakitang kaawa-awa, magkakaroon ka ng, hindi lang sympathy, kundi empathy. Magkakaroon ka ng awa na parang ikaw yung nasa sitwasyon ng tao mo. And when this happens, lumalabas yung tunay na ikaw, yung linis ng iyong puso. And same is true, sa isang masamang tao na may masamang mga nilalaman sa kanyang puso, ay hindi rin niya ito may tago dahil it will produce bad in his life. Lalabas at lalabas, gagawa at gagawa siya ng isang bagay na hindi magugustuhan ng Diyos. At ang sabi po dito, out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang ating bibig. Hindi pa itago. Pasilip po ninyo, lalabas at lalabas ito. So, chikahan na lang mga barkada, ng mga BFF. Ano yung gusto niyong pag-usapan? Kapag ikaw, si Lord ang nasa puso mo, si Lord ang number one sa iyo, si Lord yung pinag-aalayan mo ng iyong buhay, siya yung gusto mong topic. Kahit boring sa iba, ipipilit mo. No. My God is good. My God is faithful. Kaya kong isiwalan sa inyo, kaya kong i-share sa inyo how good my God is. Lalabas. Kaya nga ba, out of the abundance of the heart, mouth speaks. Same is true, kapag ikaw ay wala naman ang Diyos sa iyong puso, at puro karumihan lamang ang nilalaman ng iyong puso, kapag kayo ay nagkakausap ng mga nagbabagang barkada, lalabas yung gusto mong pag-usapan. Kaya hindi po natin ito maitatago kung meron tayong ibang Diyos sa ating mga puso. Lalabas siya kasi when you love God with all your mind, with all your strength, lalabas siya eh. Kasi siya naman ang puso mo eh. Kaya kapag meron kang ibang Diyos sa iyong puso, sa iyong isipan, lalabas din mo. Hindi mo rin ito may tatago. Sabi po sa Romans 1:25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod. Kanino po? Sa nilalang, sa halip na sa lumalang. Napakasakit, di ba? Sabi nga ng Diyos, I am a jealous God. Pero dito po, mayroon daw mga tao na ang sinasamba nila impis sa lumalang, ay sa mga nilalang. Sa mga creature ng God. At sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang, sa halip na sa lumalang. Sa panahon ito ay ako po ay napis na nalulungkot sa mga pangyayari. We are talking about politics. Napakasikat po ngayon ng politics sa ating bansa. At dito nakarelate po ako. At minsan, pwede namang magpahayag po tayo ng nilalaman ng ating puso kung sino talaga kayong ating pinapaguran. Actually, hindi natin talagang tunay na pwedeng sabihin na ikaw ang tama, siya mali, at tayo ang mali at sila ang tama. Pwede tayong magpahayag, sabi nga, pero wag po tayong lalapis doon na minuto, segundo, araw-araw na lang walang nilalaman yung bibig, walang nilalaman yung FB post, kundi yung mga taong nakapaligid sa iyo na yung sinasang-ayunan. Parang hindi mo ba napapansin kung minsan, tatago na ng Diyos. Lumalabas sa iyong bibig yung nilalaman ng iyong puso at hindi ang Diyos, kundi yung taong nilalang ng Diyos na hindi mo man alam kung talagang yun ay tunay na anak ng Diyos. So dito po, napakalalim ng ating pinag-usapan at ako nakarelate dito. I hope and I pray tayo po na ating tayo ng mga anak ng Diyos
na tayo ay tumanggap na sa Panginoon at tayo pinalaya na. Sana po ay tayo ay huwag tayong bumalik sa pagkaalipin sa ating nakaraang buhay. So dito po in Matthew 6:24 it says, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sabi po dito ng ating Panginoon sa Kristo, walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sabi na nga ba? Hindi naman eh. Oo, Monday to Saturday, sila ang aking pinagkakaabalahan. Pero may time naman ako kay God. Ito Sunday. Kanila pang ipinagmamalaki. Oo, materialistic ako. Pero nasa puso ko naman ang Diyos. Hindi siguro. Kasi ang sabi dito, you cannot love, you cannot serve God. Merong aangat. Merong bababa. Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nag-mature na sa tingin mo na ikaw ay tunay na nag-grow na sa iyong spiritual life. Sino ba ang umaangat? Of course, nasa mundo pa tayo. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng mga kapwa-tao na pwedeng tumulong sa atin. Kailangan at yuta pakindapwad na natin yung kapampangan. Pero, the question is, sino ba ang nakakaangat? Eh, pwede ba tayong bitawan para sa ating Panginoon o binibitawan natin mismo ang Diyos para sa isang bagay? You can only compromise po. Yun ang ibig sabihin na kinokompromiso po natin ang Diyos at ang kanyang salita para lang makuha natin yung isang bagay. Sino umaangat? Diba yung pinagsisilihan at hindi yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga ba dito, hindi po natin pwedeng sabihin, hindi, patay lang naman sila eh. Patay lang naman ang Diyos sa aking kayamanan eh. Patay lang naman ang aking Diyos sa aking trabaho eh. Patay lang naman ang aking Diyos sa aking asawa eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. At yung pagiging patay, hindi rin po pasado sa aking Panginoon yun. Sabi nga sa first commandment of God, you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Kailangan siya i-number one. Di ba? Parati kong naaalala noon, sabi nga ni Sister Glenda, masaya ako, number 2 lang ako nito. Di ba? Yung ibang nakakarinig, masaya siya, number 2 lang siya. Hindi. Sabi ni Sister Glenda, masaya ako, number 2 lang ako ni Brother Dong kasi si God ang kanyang number 1. Amen po ba? Amen. Pagkapakan natin ito. Sabi na po, hindi pwedeng dalawang master. Hindi mo pwedeng pagsabayin si Lord at ang trabaho. Baka ang trabaho ang ating iaangat at si Lord ay saka na lang, Lord. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, yes, yung aking spiritual life ay lumalago naman eh. At the same time, yung aking trabaho, yung aking pera ay lumalago. Baka yung pera ang lumalago at hindi si Kristo na nasa iyong puso. Kailangan po makakasagot doon. Only God can see your hearts right now. And ako rin, nakikita ni Lord ang aking puso. A young rich ruler asked the Lord Jesus during Jesus Christ's time. Ang tanong po niya, nakababayo sila kasama yung kanyang mga alalay. Mayaman po ito. Isang binatang mayaman. Ang sabi niya kay sa Panginoong Jesucristo, habang sila ay lalakbay, tumigil sila, ang sabi niya, Guro, sabi niya, paano ko ba makakamtan yung buhay na walang hanggan? Siyempre, alam niya, nangangaral si Kristo, kaya hindi niya kilala na siya ay Panginoon.
Ang sabi ng Panginoon Yesu Cristo, sundan mo yung utos. You should love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Huwag kang papatay, huwag kang lahat. Sundin mo yun, ang sabi ni Cristo. Kung ano yung mga nasusulat, ang sabi niya. Pero makulit yung lalaki. Okay na sa akin. Eh, nagkulit siya. Sabi niya, nagagawa ko na po lahat yun. Ano po ba ang iba pa na pwede kong gawin para makamtan ko yung buhay na walang hanggan? Sabi ng ating Panginoon. Alam niyo, mayaman siya eh. Okay. Mapilit ka eh. Sige. Ipabili mo lahat ng iyong mga possessions. Lahat ng iyong mga kotse mo, palasyo. Ipagbili mo. At yun ang pagbilihan, bigay mo sa mga mahihirap. At ang mayamang pong ito ay yung ko ang dali-daling umalis. Ganun ko. Kasi hindi niya pwede gawin. Dahil napakayaman niya. Doon tayo masusubukan ng Diyos sa mga bagay na napakahalaga sa atin. Kung sila ba ay magiging mas mahalaga sa Diyos o mas mahalaga ang Diyos sa kanila. Pwede ba kong bitawan? Ano yung bitbit mo ngayon? Na alam mong ito ay nagpapababa sa iyong relasyon sa Diyos o hindi? Tayo lamang po makakasagot doon. Sabi nga, nagawa ko ng lahat. But the Lord said, sell all your possessions. At yung profit, yung napabilan, ipamigay mo sa mga mahirap. Hindi po ginawa yun. Hindi nagawa. In 1 Kings 18-21, it says, Elijah went before the people and said, how long will you waver between two opinions? Kaya kapapangan po sa lampak, makasalampak na yan. If the Lord is God, follow Him. But if Baal is the idol, the false God, kung panahon niyo. But if Baal is God, follow Him. Hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang puro-puro. Ito ang sabi ni dito. So, hindi sigurado, ito po ang ibig sabihin kanina. Hindi kayang panindigan yung kanyang nasimulan sa Diyos. Na-born again na ako eh. Pero, hindi bibitawan to. Napakahalaga sa amin ito. Nagdasal na ako. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Pero wala na nung masama kung titignan ko naman yung punsoy ba yung tawag doon? Punsoy? Ano yung tawag doon? Punsoy? Naniniwala ko lang ako sa punsoy. Oo. Wala namang nawawala eh. Ano ang tawag doon? Punsoy? Punsoy. Magpapagawa ko ng bahay. Mabibless ko sa pastor namin yan para i-dedicate ko kay Lord. Pero after a while, makikita mo, tama kaya sa punsoy yung pinagawa ng bahay. Wala namang mawawala, sabi ng iba. Pero alam nyo, napakalaking nawawala. Hati. Nahati ang iyong pananampalataya na sana 100% kang naniniwala sa Diyos nung pinadedicate mo yung bahay mo or pinadedicate mo yung baby mo tapos nung nilagnat yung pagtawas tayo yan hati, wala na mawawala sa tawas, mayroong nawala po na hati ang iyong pananampalataya. Parang hindi sapat yung nananahin ka kay Lord. Lord, pagaling mo yung aking anak in Jesus' mighty name I pray, pagagaling mo yung aking anak. Pero tatawag pa rin ako sa magtatawas. May hati yung puso mo. Hindi ganap yung tiwala mo na narinig ka ng Diyos. May nawala po. Huwag kayong maniniwala sa wala namang mawawala. During New Year, di ba? Nagpapaputok. Nag-iipon ka ng 12 fruits. Nag-gather. Si
Si May, wala dito. Nagpapakadax pa yan. Di ba? Wala namang mawawala, Lord. May nawala po. Alam niyo po ba kung sino nagpausin ng paputok ng mga polkadax? Yung pusa nagmagal ng kamay. Yung tuga sa kalo. Nalaka, oo. Nalaka na may piso sa... Wala namang mawawala. Yung mga lucky charms na yan, iipunin ko dito sa New Year. May nawala. Nag-pray ka na eh. Dati 100% yung faith ko kay Lord. Ngayon, ano? Sino ba yung Diyos ng mga Chinese? Wala. Yung Confucius, wala. Nahati. Naging 50-50. Ibig sabihin, tutulungan ka pa ng Diyos. Faith, yung ating pananampalataya po, yun ang magpapakilos sa Diyos para tugunin yung iyong mga dalangin. Eh kapag inanuan mo ng kung ano-ano, wala namang mawawala, Lord, eh, magpapaputok ako sa bagong taon. Eh, nawala yung 5 fingers mo. Eh, nawala. Totoo po, maraming mawawala kapag hinaluan mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kailangan, alam niyo, minsan, matatagal ko lang nag-pray. Ngayon, hindi pa rin sinasagot, Lord. Pansinin mo, baka hinahaluan mo. Kasi yung 100% faith kay Lord, ang sabi nga, without faith, we cannot please God. Hindi mo pwedeng, ano yung please sa Tagalog? Saan sa Amerika, please? Sa inyo sa Pilipinas, please. Paano mo nakakalang please? Without faith, you cannot please God. Kung walang pananampalataya ay puro tayo di ka Amerika dito? Basta please. Hindi mo daw mapiplease Lord kapag hindi 100% yung pananampalataya. So kapag hindi mo pinlis si Lord, ano mangyayari? Hindi ka pagkakulutan. Ano yung mga inihin? Sabi ko dito, in closing, sana po tayo nabibless. Nabibless mo tayo. Papatuloy ko ba natin ito? In closing, sabi na hindi. Kasi in closing, Psalms 44 says, Blessed is the one who trusts in the Lord. See, pinag-usapan natin kanina, trust mo si Lord. Oh, trust mo si Consuming. Hindi pwede. Blessed is the one who trusts in the Lord. Mapalad ang taong sa Panginoon ang titiwala. Ano mapalad sa... Anong ibig sabihin ng mapalad? Being blessed is more than lucky. Sorry, brother. Being blessed is more than lucky. Alam niyo yung lucky, huwag niyo hangarin na maging swerte kayo kasi yung swerte. Kaya nga tinawag na swerte. 50-50. Pwedeng maging malas. Huwag ko sabihin ang swerte naman ng anak ko. Huwag ko sabihin niyo. Pwedeng malasin niyo. But being blessed, walang katulad yun galing sa Panginoon. Sabi nga dito, blessed is the one who trusts in the Lord. Pinagpala ang mga tao na ang kanilang pagtitiwala ay sa Diyos. Hindi sa paputok, hindi sa 12 fruits, hindi sa palaka, hindi sa kamay na gumagalaw, kundi tanging sa Panginoon Jesus. Ano daw sila? Pinagpala. Of course, gusto natin pagpalain ng Diyos, di ba? So, dito ang sabi niya, who does not look to the proud, hindi lumalapit sa mga mapagmataas, to those who turn aside to false God, o sumasama sa mga Diyos. Alisin yung mga Diyos na yan. Alisin niyo yung pagtawag-tawag niyo at kung wala ka, paano na ako? Sabihin sa iyong kapwa. Sa Diyos mo sabihin, nawin natin kami ngayon, di ba? Saan ako kung wala ka, Lord? Di ba? Hindi pa lang, hindi maalala, pero inawit natin kanina yun. Ang tiwala ay sa Diyos naman. Ang pagmamahal ng lubos ay sa Diyos naman. Nawa po ay wala akong makahigit sa Diyos sa ating buhay. At si Diyos,
kapag sinasabi niya, I am a jealous God. Hindi naman po sa may pride si Lord o ma-proud siya. When God says, I am a jealous God, para sa atin po yun. Para hindi na tayo humanap ng ibang Diyos na magpapagulo lang lalo ng ating buhay. Tayo po ay na-bless. Kailangan po natin ang mga. Panginoon Diyos sa buhay ng ating pastor. At maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa buhay ng ating pastor. At thank you po, Pastor, sa walang sawa na nag-aaral at nagbabahagi ng salita sa amin at bilang pagpapala. At ibabagitin ito mga Bible verse, pwede niyo po sa take note. Hindi ko na sila babasahin kasi sa Diyos na mahaba. At pagulay-gulayan natin ang mensahe natin today. At Bible story time tayo. Si Archangel si Michael versus Satan. Babasa natin sa Jude 1:9. Pinagtatalunan dito yung katawan ni Moises, nabanggit nga kanina ni Pastor. At anong dahilan at bakit sila nagtatalo? Sa Old Testament, Deuteronomy 34:5-6, mababasa natin doon. Take a look. Kung gaano ka-great servant si Moises, sabi nga ni Pastor kanina dito, gaano ka-importante at kalab ng mga tao si Moises. Imagine, nung namatay siya, 1 month siyang nilamay at nagrusa ng mga tao. At sinasabi dito sa verse na yun, na mismo ang ating Panginoon Diyos ay siya mismo ang nagbibig sa katawan ni Moises. At naisip siguro ni Satan na dahil dito, pwede niyang gamitin ang katawan ni Moises. Gamitin ito at gawin ito bulto or shine. Para yung mga tao ay i-worship si Moises instead of God. Remember, number 1 goal ni devil ay ilayo tayo sa Diyos. Kasi alam niya, si God, sabi na ni Pastor kanina, is mapanibughuing Diyos. At mabasa natin sa Exodus 20:3-4. Ayan. As a first commandment, ika nga ni Pastor, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At doon, makikita natin na magagalit. Gaano magalit si Lord na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga gawang away, ika nga ni Pastor kanina, mga silver, mga bato, gawa ng tao na ito gumagalaw. Or even sa mga sitwasyon ng ating mga buhay,
Ngayon, hindi na natin alam na meron pala tayo, sabi nga ni Pastor kanina. At daragdag ko lang, mga idolatry, dinuduro natin, mga material possession. Dagdagan kayo mo, Pastor. Mga money, wealth, material comfort, power, fame, even knowledge can become idols. Placing one's identity in something or someone other than God can be a form of idolatry. Pwede rin false God. Idolatry included the worship of false God. Idolatry is putting something or someone in the place of God. Amen. Nakakalungkot lang kasi sa panahon natin ngayon yung nangyayari pa. Tapos pasa-pasa mga Diyos-Diyosan at inudulo ang mga bagay-bagay na nasa atin. At alam niyo po ba, meron din isang kwento sa Bible na isang anghel sa langit, natakot siya i-worship ng mga tao kasi alam niya na magagalit ang Diyos. Mabasa natin yung sa Revelation 19:9 na si John ay nakakita ng anghel ni God. Hindi kinaya siguro yung glorious sight ng anghel ni John. Hindi natin ma-imagine siguro kung gaano siya kamangha-mangha, kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kaliwanag at kalinis. Imagine, angel pa lang yun, ha? What more physical pa. He tried to worship the angel. Pero ang sabi ng angel kay John, no, don't worship me. Worship only God. Pakatandaan po natin, only God, no one else. Ang daragdag ko lang po, sabi nga po ang Pastor kanina sa Ten Commandments, Matthew 22:37-39. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ito yung pinaka-greatest commandments utos niya. And Pastor quotes, if you hate me, that's your problem. And I don't have problem with that. Because I will always love you, the love of Christ in my heart. Diba? So, I think, as buhay ko ito, kahit konti lang, at pinagpipray ko para mas manifest pa yung pagpapala ni Lord sa buhay ko. Amen. Luke 4:8, nasusulat, ang Panginoong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingon. Amen? Amen. Okay. I will take this read ko siya, pero I'll take this a prayer. Kanina ako pinakantong to, naluluwa ako at may-message si Pastor. Naiyak ako, hindi ko alam ba. Sobrang tinatouch ako ng Holy Spirit. Kanta ito, pero sa akin siguro, napakasarap magpuri sa ating Panginoon kasi tunay na magpuri siya. Napakasarap magpasalamat sa ating Panginoon kasi napakabuti niya. Amen. Napakasarap manalangin sa ating Panginoon kasi napakabuti niya. Ano ba bang nahihingin natin sa ating mga buhay? Wala na tayong mahingi kung ipurihin lang ng purihin sa pinakamataas na papuri, bigyan ng nagwalatiyan ng ating Panginoon. I'll take this a prayer. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, aming Diyos. Hindi laging tapat kung magmahal, aming Diyos. Ang iyong away, pagpawalang hangganan. Pinupuri, sinasamba kita, o aming Diyos. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ikay walang katulad. Tunay nga, ikay pinagpabago sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal, na sa amin ay nagmamahal, na patuloy pinakawaan, na patuloy sinasamba, na patuloy na binibigyan ng pag-asa, na patuloy na minamahal ng Panginoon. Maraming salamat. Amen. Atin po panatilihin ang kaibigan at tanggapin ang posisyon ng ating Panginoon through His Holy Spirit. I thank you.
bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong maawa ay magpawalang hanggan. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong maawa ay magpawalang hanggan. Pinupuli sila sa pagitan, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuli sila sa pagitan, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sila sa pagitan, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sister Rian, close in prayer. Close in prayer. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa pinakamataas na kapurihan, Lord God, na ito'y nararapat sa inyo na pinagkakaloob namin sa oras ng Panginoon. Salamat po sa pagkakala ninyo, Panginoon. Salamat sa gabay ninyo. Salamat sa knowledge sa wisdom na pinagkakaloob nyo sa amin. Sa bawat na pag-aaral namin ng mga salita, Lord God. Ito'y salita na napakakapangyarihan, Lord God, na tumatagos sa aming mga kaibuturan ng aming mga buto, Panginoon. Salamat po sa mga knowledge, Lord God, na pinapaintindi sa amin kung paano po kami sumamba sa inyo, Panginoon, na walang iba kundi kayo lamang, Lord, aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na binibigyan yung pagkakataon na muli na maibalik sa inyo ang iyong mga pagpapala na binibigay niyo sa amin. At maraming salamat din po sa bawat isa sa amin na nandito, Lord God. Naramdam po namin ng iyong salita. Nabibasbas kayo ng Panginoon na tunay na mainit ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Through your Holy Spirit, Panginoon, hindi nararamdaman namin, Panginoon. Naway, Panginoon, ang iyong Spirit mo ngayon manatili sa amin hanggang sa aming pag-week at 6 days ng aming hapon sa mundo, Panginoon. Yung tayong gabay at protection lamang, Lord God, ang aming panghawakan at ang aming pagtitiwala sa inyo. Ismahin ng mukhain, Panginoon. Na tayo lamang po dapat ipagkatiwalaan sa paligid na naglaga, di manalyakin kayo ang lubiya, Panginoon. Amen. Maraming po salamat, Lord God, sa mga galakan, kapayapaan ng aming nararamdaman today, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na buhay na Thank you, Lord. Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong pagpapahayag sa bawat sa amin, Panginoon. At salamat din po na patuloy niyo binigay sa aming pastor, Panginoon. Now, Lord God, ano naman po ang kanyang mga kailangan sa tuwiga, pag-aaral siya, Lord God, hindi po kalooban niyo pa, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga worship team, Panginoon, sa aming mga kapatid,
pinag-pray ko po, Lord God, na naway mapagpalagi niyo po sila at Panginoon. Yes, Lord. Kami po magpapaalman sa mga kalaban ni Lord. Pero hindi ito ang muli, Panginoon. Marami po po kayo mapaamal sa amin. Na ito'y magiging grow sa aming spiritual na pagbuhay, Panginoon. We thank you, Panginoon. Thank you, Father. Pinupuri na namin, Panginoon. Napasalamatan din kami, Panginoon. At pinibigyan ang palwalatian sa pinakamataas. Just thank you for it. Kita